ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Galit na galit si RJ kay Zoe sa pambabastos nito kay Lynette. Palalayasin na ni RJ si Zoe kung ganyan at ganyan lang naman pala ang kabastusan na gagawin niya sa magiging asawa ni RJ. Abangan natin sa abot kamay na pangarap. Nagmamadaling tumakbo sina Nurse Ivan at Nurse Karen para ibalita kina Lynette at Annalyn ang nakita nila sa labas ng burol ni Justin. Nagulat sina Annalyn at Lynette kaya dali-dali rin silang lumabas para makita. Mas nabigla sila nang makita nilang may dragon dance na pala sa labas. Galit na galit si Lynette. Walang respeto ang gumawa nito. Pinatigil niya ang pagsasayaw. Maya-maya ay dumating si Morgana. Nagtaka kung bakit hindi sumasayaw ang mga inarkila niya. Pinagalitan pa ni Morgana. Nagalit si Lynette kay Morgana. Ikaw pala ang may pakana ng dragon dance na ito, Morgana. Nakangiti pa si Morgana. Maganda ba? Ito ang regalo ko kay Justin. Malamang hindi na ito masisira ni Annalyn. Padespedida ko ito kay Justin para bago man lang siya pumasok sa liwanag ay ma-enjoy na muna ng kaluluwa niya ang dragon na ito. Galit na galit si Lynette. Nilapitan niya si Morgana at hinila hanggang sa banyo. Hindi na inawat ni Annalyn ang nanay niya dahil tama rin naman. Kailangan ni Morgana ng sermon para mahiya naman siya sa mga pinagagagawa niya. Wala siyang respeto sa patay at sa damdamin ng mga pamilyang nagdadalamhati. Naitulak ni Lynette ng malakas si Morgana. Nabangga ni Morgana ang siko niya sa lababo ng banyo na nagkaroon ng sugat. Sabi ni Lynette, napakasama mo Morgana. Pati ba naman patay hindi mo pinalampas? Nagdulot ng pasa at sugat ang natamaan kay Morgana. Sabi ni Morgana, ako na nga ang nagmamalasakit, ako pa ang masama. Nagmamagandang loob lang naman ako. Minamasama mo pa? Galit na galit si Lynette. Dahil bastos ka. Umalis ka na dito. Puntahan mo yung puntod ng kapatid mo. Doon ka magpa-dragon dance. Pagkatapos nun, sumunod ka na rin sa kanya. Hindi na pinahaba pa ni Lynette ang usapan nila. Iniwan na niya si Morgana sa banyo. Nanlaki naman ang mga mata ni Morgana. Nasaktan kasi siya sa ginawa ni Lynette. Bumalik si Morgana sa Apex, nagpagamot sa ER dahil sa sugat niya. Maya-maya ay nabalitaan ni Zoe na nasa ER ang tita Morgana niya. Sumunod siya dito agad. Nagsumbong naman si Morgana kay Zoe. Hindi binanggit ni Morgana ang pa-dragon dance niya para sa kanya kakampi si Zoe. Nagdrama si Morgana, kesyo nakikiramay lang naman siya. Gusto lang naman niya sumilip sana sa burol pero hinarang siya ni Lynette at kinaladkad hanggang sa banyo. Doon na siya sinaktan ni Lynette. Nagalit si Zoe dahil sa inaakala ni Zoe na maling pagtanggap ni Lynette kay Morgana. Halos umuusok ang ilong ni Zoe sa galit. Hindi man lang niya muna inalam ang totoong kwento. Nakangiti naman si Morgana. Samantala, nabalitaan na ni Eric na namatay na si Justin. Agad-agad na umuwi siya sa Pilipinas para madalaw pa niya ang anak sa burol nito. Inabangan ni Giselle ang pagdating ni Eric. Pagkadating ni Eric sa lugar, iyak na siya agad ng iyak. Hindi niya mapigilan. Ganon din si Giselle. Iyak rin ang iyak. Parehas silang nangungulila sa anak. Naglakad sila papunta sa ataol ni Justin. Nagkwento si Eric kay Giselle. I'm so selfish. Hindi ko man lang pinagbigyan ang hiling niya na makipag-usap sa akin bago pa man siya maaksidente. Nagtaka si Giselle. Napatingin siya kay Eric. May gusto rin siyang sabihin sa'yo? Sumagot si Eric. Oo, importante raw. Tungkol raw ito sa pamilya niyo, Giselle. Hindi makapaniwala si Giselle sa narinig. Ha? Ganun din ang sinabi niya kay Obeng. May gusto rin siyang sabihin sa aming lahat pero kay Obeng lang siya unang nagsabi dahil natatakot raw siya sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit napaka-importante ng sasabihin niya. Iyak pa rin ang iyak si Eric. Kung meron man dapat sisihin sa nangyari kay Justin, ako yon. I put my daughter into this situation. I'm so sorry, Justin. Hindi naman mapakalma ni Giselle si Eric dahil kahit siya mismo umiiyak ng umiiyak. Samantala, nakabalik na rin si Lynette sa Apex. Agad nalaman ni Zoe na nasa ospital na si Lynette. Sinugod ni Zoe si Lynette at umabot sila sa hagdanan ng ospital. Busy si Lynette.
dahil may kausap siya sa cellphone niya. Tinatawag siya ni Zoe. Sinigaw ang pangalan ni Lynette. Narinig siya ni Lynette kaya tinapos na niya ang pakikipag-usap sa cellphone. Nung lumingon siya kay Zoe, nagulat si Lynette dahil parang leon si Zoe at umuusok sa galit. Lynette, let me remind you, hindi ka pakasal sa daddy ko. Nanay ka lang ni Annalyn at wala kang karapatan na saktan ng pamilya ko. Nagtataka si Lynette. Teka Zoe, tungkol ba to sa tita Morgana mo? Sana inalam mo muna kung ano ang ginawa niya. Hindi ko siya sinaktan. Nag-usap lang kami sa banyo dahil nakakahiya naman kung magsisigawan kami sa harap ng maraming tao. Nanggigigil si Zoe. Huwag mo nang i-deny dahil may ebidensya ang pananakit mo sa tita Morgana ko. Nasugatan siya at nagkaroon siya ng pasa. Nagpa-medical na rin siya para just in case magkasuhan may ebidensya kami laban sa'yo. Maya-maya ay dumating si RJ. Galit na galit sa paninigaw ni Zoe kay Lynette. Inawat sila ni RJ. Zoe, huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ang tita Lynette mo. Pinigilan ni Lynette si RJ. Napagalitan si Zoe. Pero si Zoe ayaw rin magpaawat. Nagpatuloy pa rin sa pangiinsulto kay Lynette. At bakit hindi dad? Hindi niya deserve ng respeto ko. Dahil baka nalilimutan mo Lynette. Isa kang kabit. Isa kang disgrasyada at hinding-hindi na magbabago yon. Nag-usok rin si RJ sa galit kay Zoe. Sumigaw na siya. That's enough. Huwag kang magsasalita ng ganyan. Wala kang karapatan na insultuhin ang babaeng pakakasalan ko. Nagtanong si Zoe. Bakit daddy? Anak mo ako. May karapatan ako. Nandilat ang mga mata ni RJ kay Zoe. Hindi Zoe. Mali ka ng inaakala. Wala kang karapatan dahil hindi ka isang tanyag. Nagulat si Zoe sa sinabi ng daddy niya. Hindi siya makapaniwala na mismong sa daddy niya magmumula ang katotohanan ng sikreto ng pagkatao niya. Sabi niya sa daddy niya, hindi yan totoo dad, anak mo ako. Pinipigilan ni Lynette na magsalita si RJ. Pero sinabi na rin ni RJ, oo Zoe, yan ang totoo. Naaalala ko na hindi kita anak. Yan ang pinag-awayan namin ng mami mo bago pa ako maaksidente. Nagulat lalo si Zoe. Nakakaalala ka na? Tumango si RJ. Oo Zoe, nakakaalala na ako. Alam kong si Moira ang tumulak sa akin. Humagulgol sa pag-iyak si Zoe. Kunwari, ngayon niya lang nalaman ang katotohanan ng sikreto niya. Nag-walk out siya hanggang makarating sa opisina ni Morgana. Walang tigil ang pag-iyak ni Zoe. Nagulat si Morgana sa pag-iyak ni Zoe. Sinabi na ni Zoe ang natuklasan niya tungkol sa pagbabalik alaala ng daddy niya. Pati na rin ang katotohanan hindi siya anak ni RJ. Nakangiwi si Morgana, takot na takot. Tinanong ni Morgana kay Zoe kung alam ba ni RJ na patay na si Moira. Sumagot si Zoe na yan ang pagkakaalam ni RJ. Parang nabunutan ng tinik si Morgana. Ligtas na siya kay RJ. Hindi na siya pag-iinitan ni RJ. Pero naiinis si Zoe kay Morgana dahil sarili lang niya ang iniisip niya. Pero si Zoe, booking na. Nag-aalala pa rin naman si Morgana dahil baka mawalan na ng mana si Zoe. Ngayong nalaman na pala ni RJ na hindi niya anak si Zoe. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.